Magandang araw sa inyong lahat. Sa mundong mabilis ang pagbabago, nananatiling matibay ang pagkakakilanlan ng Pilipino sa kanyang kultura at pagpapahalaga sa buhay. Ang Filipino cultural values ay ang mga paniniwala, asal at ugali na minananatin mula sa ating mga ninuno. Dinanday ng kasaysayan, tradisyon at pananampalataya. Ito ang bumubuo sa ating pagkatao at pagkabansa. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may dalawang mukha ang bawat ugali, ang mabuti at ang masama. Ngayon, samahan nyo kami sa isang paglalakbay, 20 eksena ng buhay na nagpapakita ng katotohanan, aral at pagbabago. Tita Linda, salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi pa ako makakagraduate. Naku anak, basta para sa ikabubuti mo, handa akong tumulong. Parang anak na rin niya kita. Nga rin po, parang nanay ko na po kayo, kaya gusto ko pang bumawi sa inyo. Kaya nga anak, kailangan mo akong tulungan. Kaya dyan ka muna sa tindahan magtrabaho kaysa kung saan-saan. Uy, Ana, congrats ah. May job order ka na, di ba? Saan ka mag-uumpisa? Sa Makati, pero baka hindi ko tanggapin. Sabi kasi ni tita, kailangan niya daw ako dito. Hala, sayang naman. Baka yan lang yung opportunity mo. Oo nga eh, pero may utang na loob ako kay tita. Kaya ako namang sumama yung loob niya. Aba, pinag-aaral ka na tapos ganyan? Wala kang utang na loob. Tita, hindi po ba dapat masaya kayo para kay Ana? Pangarap niya yun eh. Eh paano ako? Ako ang nagtulak sa kanya para makatapos siya. Dapat na bumalik sa akin ang kabutihan ko. Tita, hindi ko po nakakalimutang tumulong at hindi po ako nakakalimot. Pero gusto ko rin pong tuparin ang aking mga pangarap. Handa po akong tumulong sa ibang paraan. Pero sana po hayaan niyong ipagpatuloy ko ang aking ninanais. Ang utang na loob ay isang mahalagang pagpapahalaga ng Pilipino na nagpapakita ng ating pasasalamat. Ngunit, dapat nating tandaan na ang tunay na utang na loob ay hindi ginagamit bilang utang na may interes. Ito ay hindi dapat gamiting dahilan upang kontrolin ng desisyon ang buhay ng iba. Okay guys, para mas mabilis tayo, hati-hatiin natin yung task. Ako na sa editing. Ako sa research! Pwede ba kopya na lang natin yung project ng ibang section? May kopya ako. Hala Leo, hindi yan tama. Kailangan tayong gumawa. Ay, mahirap. Eh kung hindi tayo makikisama, may iwan tayo ng buong section. Huwag napakadali. Pero ngayon, hindi pa kinisama ang pagtakpa ng mali. Hindi natin ikakaproud yun. Basta ako, ayaw ko ng conflict, gusto ko ng peace. Leo, kung gusto mo lang peace, nagsisimula sa paggawa ng tama. Hindi yung peace na may kasamang pandaraya. Ang pakikisama ay isang positibong ugali kung ito ay tumutulong sa pagbuo ng magandang samahan. Ngunit hindi dapat sakripisyo ang prinsipyo at integridad para lamang sa pagkakaayos. Ang tunay na pakikisama ay ang pagdamay sa kabutihan, hindi ang pagsunod sa mali. Mga kabarangay, nasira ang bahay ni Aling Landa. Kailangan niya ng tulong. Tara, ako na sa Pacor Martillo. Sama-sama tayo dito. Wait lang, selfie muna tayo. Helping the needy, hashtag bayanihan dong. Salamat mga anak, hindi ko alam kung paano nawala kayo. Hindi ko kailangan ng kapalit para po ito sa isa't isa. Post ko lang to ha, para lang alam ng ibang tao na tumulong tayo. Hindi na kailangan ipakita sa social media. Ang bayanihan ay hindi para sa likes. Ang bayanihan ay likas na sa puso ng Pilipino. Ito ay ang pagtutulungan lalo na sa oras ng pangangailangan. Ngunit ito ay dapat mula sa puso, hindi para sa pagpapasikat. Mas makahulugan ang tulong kung ito ay taos puso kahit walang nakakakita. Maria, can you tell me the answer of number 1? I think the answer is... Maria, louder please. I don't know po, sorry. Bakit di mo sinabi? Alam mo naman yung sagot. Nahiya kasi ako. Makapagtawanan ako. Sayang naman. Sana next time huwag ka nang matakot. Sayang galing mo. Ang hiya ay isang ugaling nagpapakita ng paggalang at pagkukusa sa maayos na asal. Ngunit kapag sobra, maaari itong maging hadlang sa personal pag-unlad. Dapat balanse, ang hiya ay para sa kabutihan, hindi para pigilan ng sarili sa pagkamit ng tagumpay. Anak, kumusta ang school mo? Okay lang. Pwede bang pag-usapan natin yung balita kanina? Luma na po yung topic, wag na. Rico, lola mo kausap mo, matutong gumala.
Eh bakit ako ang lagi napapagalitan? Lola, gusto ko po kayong makausap. Sorry po Lola, na-realize ko po na dapat po kayong dalangin. Salamat anak, ang paggalang ay yaman ng puso hindi lang asa. Paggalang ang isa sa mga pundasyon ng pamilyang Pilipino. Ito ay hindi lang para sa nakakatanda, kundi para sa lahat. Ang respeto ay pinapakita sa salita, kilos at pag-unawa. Anak, para naman ng konting tulong. Mabigat kasi itong dala ko. Naku, Nay, late na po kasi ako. Pasensya na po. Nay, ako na. Salamat, nak. Bihira na lang ang tumutulong ngayon. Lahat tayo ay tao, dapat nagtutulong. Ang pagkikipagkapwa-tao ay hindi lang pagkakaibigan, kundi yung pagkilala na lahat tayo ay may dignidad at karapatan. Sa panahon ng kagipitan, ang kabaitan ay isang simpleng kilos na may malaking epekto. Hala, nakalimutan ko yung cellphone mo sa bahay. Ano gagawin ko? May, hindi ba't may importante tawag ka pa? Halika na, umuwi na tayo at kunin mo. Oo nga nakakahiya. Pero parang hindi ko naman kayang lumabas pa ulit. Sayang ang oras. Walang problema, Lisa. Mas madali pa kung tatawagan ko na lang sila para sabihin mo late ako. Ang importante, hindi kita iiwanan mag-isa sa gitna ng aberya. Andito lang ako, tutulungan kita. Salamat, Marco. Hindi ko inaasahan ito. Alam mo, minsan pakiramdam ko wala na akong matatakbuhan. Pero sa isang simpleng aksyon mo, ramdam ko ang pagkalina. Ang pagiging maalalahanin ay hindi palaging malalaking bagay, kundi ang mga simpleng aksyon na nagpapakita malasakit sa ibang tao sa kanilang mga oras ng pangangailangan. Ma'am, kamusta po kayo? May nararamdaman po ba kayong sakit? Oo, nurse. Masakit ang likod ko. Nahihirapan akong huminga. Natatakot ako. Huwag po kayo mag-aalala, ma'am. Nandito po kami upang tulungan kayo. Ibigyan po kita ng gamot upang makaramdam po kayo ng ginhawa. Salamat, nurse. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ngunit dahil sa malasakit nyo, nakaramdam ako ng kalmado. Hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito, ma'am. Hindi po kami titigil hanggang hindi po kayo gumagaling. Magpagaling po kayo at magpahinga ng maayos. Kami na po ang bahala dito, ma'am. Ang malasakit ay hindi lang sa mga magaan na pagkakataon, kundi sa oras ng pangangailangan. Sa bawat aksyon ng malasakit, tayo nagiging gabay sa mga nangangailangan. Magandang hapon, sir. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kung may gusto po kayo, pili lang kayo dito. Maaari po ba akong mag-order ng iced coffee po? Oo naman po, sir. Iced coffee po. Ayos lang po ba na walang gatas? Sige, miss. Mas gusto ko po yung gano'n. Salamat. Walang anuman po, sir. Mag-enjoy po kayo sa inyong inumin. Maraming salamat din po, miss. Dapat pala tayo magpakita ng kabutihang loob sa mga tao sa paligid natin kahit sa simpleng paraan lang. Ang pagiging magalang ay hindi lamang sa pagpapakita ng respeto sa iba, kundi sa pagiging masaya sa ating pakikisalamuha sa kanila. Mr. Mateo, ano po ang natutunan ninyo sa inyong mga nakaraang trabaho? Ako po ay naging team leader sa aming project at natutunan ko po kung paano magplano, mag-assign ng mga tasks at mag-empower ng mga team members. Nakita ko po kung paano magiging parang isang group kapag may tamang leadership. Ano maaari mo ipagmalaki mula sa nagawa kong ito? Naipakita ko po sa aking mga kasamahan na kahit bata pa ako, may mga kaya ako magtaboy at mag-lead ng mga grupo. Hindi po ako natakot magbigay ng idea at magtulungan nila. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa sarili ay susi sa tagumpay. Kapag nangyayari tayo sa ating mga kayahan, nakakamtan natin ang ating mga layunin. Through these role plays, we saw how Filipino values guide us in everyday life, whether it's showing kindness, being honest, or working together. These values are the foundation of strong relationships and communities, reminding us to always do what's right even when it's hard. Conclusion, Filipino values are timeless. They shape who we are and how we interact with others. As we move forward, let's live these values every day and pass them into the next generation. By doing so, we'll help build a stronger and more united future. Mabuhay ang mga Filipino values.